Pupunta tayo na Vista Manuel Campsite. Yan, dun yung sa Mount Banoy. Papunta San Antonio, Chaong, Quezon. Tapos ito naman, papunta Padre Garcia Town proper. Ay, grabe, ang init ng pagkakamping natin ngayon. Tayo, sobrang tarik ko. Matibay. Yeah! Guys, ito na. Ya. And so, what's up mga Rads? So, meron na naman tayong lakad, ano? Ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So, for today's video, ay pupunta tayo ng Mount Banoy. Mount Banoy dito sa may Vista Manuel Campsite. Yan, dun yung sa Mount Banoy. Dito lang yung banda sa Batangas pagkakaalam ko. Chichirya, tent light, mga ratchet, tent mat, nature hike na pump, hooks. Kasi ito naman nature hike na ilaw natin, yung parang Christmas light, quick dry towel, batteries, nandito na rin. Saka itong ating pabili isa. Sir, may dumaan palabok, kain muna tayo, no? Wala pa tayong almusal. Nakakita tayo na naglalako ng palabok. Old school na palabok, yung nasa plastic, oh. Tignan natin kung masarap. Kainin na natin ito na nakaganto. Hindi ko nalalagay sa ano to, sa plato. So what's up guys, tapos na tayo kumain, ano? So back to the board game na tayo. So ito, lagay na rin natin to dito. So pwede natin lagay dito yung bag natin, ano? Para wala na tayong bit-bit sa labas. Para kahit umulan is goods na goods tayo. So wala na naman tayong kukuha nandito. Nandito na lahat sa atin yung mga kailangan natin. Wallet, cellphone, nandito sa bulsa. So yan, pwede na natin ito i-close. Yan dito guys, kakaunti na rin naman may ilalagay natin. Lagay natin siya dito. Yan. Kasi itong ating hammer, yung ating nakalimutan ko na naman ang tawag dito, basta yung sa pundasyon ng kanyang pole. Yan, so yan, makikita nyo guys, ito na yung setup natin ngayon. Kung makapansin nyo, medyo kakaunti yung dala natin. So yan, isang upuan lang dala natin kasi may upuan na raw kila Byron, no? Tapos syempre dala natin yung canopy natin. So ba tayo nagdala ng isang upuan? Ito ay para kay Tofu. So napapansin ko lagi na lang si Tofu ay wala siyang higaan. So nakaganyan lang siya dyan. Tapos yun, susuot nyo lang to, mga tsinelas nyo para nakalak na siya dyan. Kasi ikot ko lang hanggang doon sa kabila. So yun guys, okay na yung ating mga gamit, kompleto na. So hindi pa naman tayo pupunta din sa campsite. 12 PM to 12 PM ang kanilang check-in saka check-out. Pupunta muna tayo sa kapatid ko sa San Pablo, no? Kasi recognition ng aking mga pamangkin. So daan muna tayo doon. Daan muna tayo doon bago tayo dumiretso sa campsite. So time check natin is 8:42, so maaga pa naman, ano. So what's up guys, paalis na tayo ng bahay, ano? Time check natin ay 9:18. Papunta na tayo sa San Pablo, sa kapatid ko. Kasi recognition ng aking mga pamangkin, ano? Tapos yun nga pala guys, kung mapapansin nyo, wala si Eloisa, wala si Tofu. Sila ay nandun kila Jewel na sasakyan, ano? So hinatid natin si Eloisa kahapon kasi may pa-swimming yung kanyang kapatid. So hinatid natin malapit dun kila Byron, yung lagi natin kasama sa mga camping. Tapos yun, dun na siya dumiretso kila Byron. Tapos tayo naman, ang bibili na lang natin lahat bali ay mais. Bibili pala tayo mais, so para makapag-ihaw tayo. Tama-tama, corn. Pwede pala yun, lalagyan ng butter. Papahidan mo, no? Ayos.
So yan guys nga pala no, gusto ko lang i-shoutout tong Petron. Shoutout sa Petron. So salamat sa hindi masyadong pagtaas ng inyong gasolina no. Marami kayong natutulungang Pilipino no. Saka yan. Ano nga pala guys, gusto ko na rin ano sa inyo na open na rin nga pala itong Jollibee Alaminos. So yan, sa mga taga Alaminos at malalapit na lugar, open na sila. Pwede na kayong mag Jolly Chicken, Jolly Spaghetti, yan ganyan. Sa Petron A89, sas ito, gusto ko din i-shoutout itong gasolinahan na to. Isa to sa pinakamababa. Yan, 85.90 refill. Shoutout sa refill, shoutout sa may-ari at kung sino mo may-ari ng branch na yan. Yan, so yan guys, dito na nga pala tayo, nag-highway na tayo, no? Mas mabilis kasi sa highway ngayon. Kasi sa tingin ko hindi naman sobrang traffic ngayon kasi yun nga, sobrang taas ng gasolina. So yan, paliko na tayo dito mga rods. So yan guys, nandito na tayo, pasok muna tayo na. Yan. A few moments later. Paalis na tayo dito sa sa Linville. So time check nga pala natin is 11:52 na. So sabi ko sa inyo 11 ako aalis, medyo napasarap tayo ng kwentuhan doon. So medyo ano tayo ngayon, mga hunting tayo ng mais. So isa yun sa mga bibili natin, 1 kilong mais lang, siguro mga tigi-tigi sa 4 kami nila Jewel, nila Byron. Bilis talaga ng biyahe pagka nandito sa ano, mga diversion road to Calabarzon no. Ang ganda ng kalsada kasi oh. Walang traffic. Walang nga guys. Kinabahan pa ako. Akala ko nawawala yung cellphone ko. Akala ko nalimutan ko dun. Naka Google Maps nga pala tayo. Nako. Ayan guys, ang ganda ng view dito. Ang ganda ng bundok na yun oh. Dito na nga pala tayo dumaan guys sa ano, Lipa Alaminos Road. Dito tayo sa may Sitio Banaaw. I love Lumbang. Ngayon lang ako napadaan dito guys sa Batangas, Quezon, Chaong Road. Hindi pa pala tapos to kalsada na to guys oh. Pero ang ganda nito pag natapos oh. Ang ganda niya, lawak. So yan guys oh. Dito may daan papuntang Chaong San Antonio. Ito siguro yung sinasabi ni Kuya Alex. Papuntang papuntang San Antonio, Chaong, Quezon. Tapos ito naman papuntang Padre Garcia Town proper. Nakakaliwa na tayo dito guys. Sana makahanap tayo ng ano, may tindang sweet corn. Tanong tayo dito guys, baka meron. Meron po kayong sweet corn? Sweet corn? Wala pa. Wala. So yan guys, nandito na tayo sa Rosario, Batangas. Grabe guys, summer na nga. Ang init. May mais sila dito kaso iba-ibang kulay. Kaya meron kayo ano, Japanese corn? Japanese corn? Japanese? Yung dilaw na corn? Wala. Wala po. Okay. So yan guys, nandito na tayo sa Taysan, Batangas. At wala pa rin tayo mahanap na Japanese corn. So yan guys, kakaliwa naman tayo dito sa may kantuhan. Ito sa may M. Luillier, Cebuana. Dalawang bilihan dyan. Grabe, lugi talaga pagka nasa likod ka na ng malaking truck tapos magabok. Sambutan ng gabok. Ayan, 12 kilometers na lang guys. Nandun na tayo sa campsite at wala pa rin tayong mais. Grabe naman yun, kawawa naman yung layo nila. Ang payat na. Tanda ka tong lugar na to, parang nakadaan na kami dito dati Hindi ko lang alam kung saan kami papunta nung ano, dati. Baka naman, baka dun sa ano, siguro dun sa Lubo. Papunta siguro kami ng, hindi Lubo sa may papuntang bandang Ilian, sa may Monte Maria. Ayun dito nga kami pumunta noon, dyan sa may pakaliwa dyan. Grabe ng umbok yan. So yan guys, pinakakaliwa na tayo ni Google Maps. Kaliwa na tayo dito guys. Pasok tayo dito sa may kantuhan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa kantuhan na to. Yun, may nakalagay din na Tumang Banoy. So yun, may tindahan pa dito. Check natin kung meron tayo mabibiling sweet corn na mukhang wala. Ay ma'am, meron po kayo ano? Japanese corn? Japanese corn? Opa. Wala pa. Napagkamalan pa nga. Wala po perfect. Sige po, thank you po. So yan guys, wala tayong mukhang bigo talaga. Check natin din kung meron. Sir, meron po kayo ano, Japanese corn? Wala po. Okay po. Thank you po. Wala
Yan. Welcome, Barangay Talumpok East. Oh, pataas tayo. Whee! Bush! Medyo malamig-lamig na dito guys. Sa banda rito, doon pa lang sa may kantuhan, malamig-lamig na kagad kasi maraming puno siya. Pero dito ang barangay checkpoint kung saan dito tayo mag-iiwan daw ng ID. Maglalag po ba dito? Apa? Tapos mag-iiwan po ng ID? Yeah. Thank you po. So yan guys, pinaalalahanan tayo no na mag-iingat daw palusong at paakyat. So sa tingin ko medyo talagang matindi ang ahon dito. So bukas dahan-dahan naman tayo since tayo ay naka-scooter. Pero sa tingin ko naman kaya to. Kasi nga siyempre no, bago tayo magpunta ng Darita noon ay nakapagpapalit na tayo na brake shoe. Nakapagpapalit na tayo ng brake shoe no? Kaya medyo maganda-ganda na yung ating kagat ng preno ngayon. Hopefully makakita tayo ng nagbebenta ng mais doon pataas ano. Grabe, dami pa ng mga bahay dito sa banda dito. Saka magaganda yung bahay nila, mga bato. Puro mga nakadikotse. Uy, meron pa dito, bahay sa bato. Every Saturday and Sunday. Ano to? Yung bahay sa bato. So madadaanan pala itong bahay sa bato. I love Sitio Banoy. Siguro kaya siya tinawag na Mount Banoy. O kaya siya tinawag na Sitio Banoy. Ano sa tingin nyo? Tinawag siyang Mount Banoy kasi ito ay Sitio Banoy, o tinawag siyang Sitio Banoy kasi ito ay Mount Banoy? Ewan ko. Medyo matarik nga dito guys. Oh, sobrang dahan-dahan na lang. Para siyang hindi, mas matindi pa rin yung ano talaga sa Snake Road. Talagang pader talaga doon. Ito hindi ako doon talaga sa Snake Road talagang nagulat talaga ako, halos parang mapapatigil ako doon eh. Ito matarik pala. Oo. Ngayon lang ako ito ang pinakamatarik dito. Yan, may mga tinda-tindahan pa rin naman pala hanggang dito guys. Mga maliliit na tindahan nga lang. Oo, grabe ang init ng pagkakamping natin ngayon lapit. Ito maraming bahay na bahayan na pala dito. Manalo family. Lapit na tayo, sobrang tarik Yun, ito na. Nasa kanan natin, ang daming tao. Ayun sila Jewel, kita ko na kagad yung sasakyan nila. Wee! Yan, so what's up guys? So nandito na tayo guys na time check natin is 1:39. So magse-set up na muna tayo, then check out yung ating background no. So magse-set up muna tayo, figure out natin kung paano natin malalagyan ng maayos yung ating tent. So may plano ako doon sa canopy natin para maging maliit lang siya. Yan. Let's go. So yun guys, tanggalin muna natin 'to mga gamit natin. Yan. Galang pre. Okay. So time check natin is 2:19. So medyo i-move natin dito yung ating setup kasi meron pa daw dito sa tabi natin. So okay lang yan. Sureball na to guys. So yan guys, tapos na tayo no. So okay na yung mga gamit natin. Set up na. Motor natin nandito sa likod. Medyo na downtime tayo gawa ng pinalipat pa tayo ng pwesto para kinompress tayo paparito.
Kasi meron pa daw po pwesto doon na isa. So parang nangyari kasi yung isang mga campers medyo masyadong malawak yung space nila sa isa't isa para magkagalit eh. So hindi sila lang nag-compress ng pwesto. So ako na yung nag-adjust kasi ako yung huling dumating. Tapos yung motor naman natin dito natin nilagay sa likod kasi itatabi ko sana dun sa kotse nila Byron. So pinalipat tayo ulit. So ganun talaga guys, tanggapin na natin pagka nakamotor lang tayo. Medyo ganun talaga ang tingin sa atin, ano? Na malit na tayo ng mga tao. Hindi, joke lang. Hindi, pinalipat tayo kasi may paparada talagang kotse doon. Dito tayo. Joke lang yun ha, baka maniwala kayo. So dito tayo, at least mas malapit na yung motor natin. So secured naman yung pagkakaparada. Tapos yan, ito ay lalagyan na lang natin ng cover mamaya. Then lalabas na muna tayo at magmumuni-muni dito sa paligid, ano. Yan, sa what's up mga Rads, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So nandito na tayo sa Vista Manuel campsite, no? So yan, dito yan, no? Tapos dito tayo nag-set up. Okay. Dito na natin pinark yung motor natin. So sabi ni ate is may maparado daw kasing kotse doon sa kabila. Kaya dito na tayo nag-park. So ito yung pangalawang setup natin ng canopy dito. Dito yung banda kanina eh. Kaso nga lang meron yata ditong pwesto kaya inipod natin ng konti, no? So para medyo compress siya. Tapos ito na yung tent natin guys, pasilip ko sa inyo, yan. Yan, so yan yung pwesto natin. Hindi ko na ulit nilagay yung ating habong dun sa gitna kasi medyo okay na naman, protected na naman tayo dito. Siguro sureball na naman tayo dito sa ating canopy. Kasi kung makikita nyo, dinoble ko siya. Tinupi natin yung canopy natin para medyo maging maliit siya. So double protection tayo pagdating sa init at the same time pagdating sa ulan kung sakali namang uulan, no? So ayan. So ayan, medyo solid na. Tama-tama lang yung order natin ng ratchet. Sakto yung ratchet natin. Then sakto din yung order natin ng peg. 10 ang pegs natin. So 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos dalawa dito sa gitna. So 10 siya. Tapos yung ratchet naman natin na may tali. So saktong 6 kasi 1, 2, 3. So sa kabila 3 din. Dito naman medyo slope siya eh. So ito most probably lakaran lang dito tapos tambayan. Tapos ito meron sila ditong kubo. Hindi ko lang alam kung magkano ang nito. Pero ayan, lalagay ko sa dulo ng video ulit yung presyo. So ayan. So sobrang taas ng pwesto natin dito guys. Ayan. Okay, diyan. 'Di ba? Tapos may mga halaman dito, tapos may bakod naman siya. At then dito sa sa kubo na to, meron siyang sariling lababo dito para hindi ka naaakit doon kung sakali na ikaw may gagawin, maglilinis ka ng isda. Tapos dito kung lalakad ka dito sa banda rito, yan, meron namang baitang dito. Tapos dito meron kang pwesto kung halimbawa gusto mo tumambay, especially pag umaga at hapon. Meron kang duyan dito. So mga gantong oras pwede ka na pumesto dito, no? Siguro naman to, libre naman to. So yan, pwede ka na pumesto dito para magduyan-duyan. So hindi naman masyadong mainit kasi time check natin is 4:37 na. So yan. Yan, ganyan na magiging view mo pagka nagduduyan-duyan ka dito. Tapos may lamesa din dyan. So, pwede ka magkape, merienda kayo, pwede ka mag-almusal, ba couple kayo, tama-tama to sa inyo. So yan naman makikita nyo yan. Ayun yata yung sinasabi nila na bahay sa bato. Yun, yung parang puti na yun, malaki. Nadaanan din natin kanina. May mga ilang campers lang din dito. Tapos nga pala guys, pag pupunta kayo dito, hindi sila tumatanggap ng walk-in pag weekends. So pag weekends kasi usually is fully booked sila. Actually dapat bukas, Biyernes, kahapon pa pala dapat tayo dito. So ayun, bali 4 days and 3 nights dapat tayo dito. So kaso nga lang ako may pinuntahan. So kaya ngayon lang tayo pumunta. So ang naman nila check-in time is 12 PM to 12 PM. So 24 hours din yung kanilang dito. Pagka nagpa-reserve kayo o nag-walk-in kayo papunta dito. So yun, tumatanggap lang sila ng walk-in pag weekday syempre. Syempre first come first serve. Tapos dito naman guys yung kanilang CR. So yan, welcome Vista Manuel. Lakad tayo dito guys. So yan. Doon ay parang staff house.
Dito parang staff house nila. Tapos dito, yan. Meron tayo dito na pinagdidikitan ng mga vlogger din, oh. Nakatulad natin. So, yan, Vista Manuel. Hindi ko makita yun. Yung kay Boss Reed, tanggal na. Tanggal na yung sticker ni Boss Reed din, oh. Ito, oh. Boss Reed. Yun, si Jeric P. Yan, idol, Jeric P. Kitang-kita yung inyong sticker. Tapos ito, meron sila dito ng Honesty Store. So, pag bibili kayo, lagay lang kayo dito ng bayad. Tapos, syempre, kayo nang bahala magsukli sa sarili nyo. So, ito yung mga tinda dito na pwede nyo mabili. Halos kompleto din. May butane. Importante ang butane. Aba, may alak din pala sila dito. Tapos, meron silang kape, mantika. So, yan. Kompleto sila ng paninda. Oh, may alak pa dito. May ano pa. Uy, ayos to ah. Suklay. Tapos din to parang ano, souvenir. Vista Manuel. Oo, diba? So, yan. Ito yung kanilang store, Honesty Store. Wala lang sila ditong yellow, guys. Wala silang freezer, no? Ito ay CR, para pang babae naman. Tapos ito naman ang CR na pang lalaki. So, ito yung lababo natin, guys. Pagdating sa tubig naman, ano naman siya, okay na din. Medyo malakas na din ang ano niya, pinakatubig. Tapos ito yung view mo sa likod. Ito yung pinakalikod niya. Tapos, check natin yung CR, no? So, ito yung pinaka-CR niya yun. So, tama lang din naman, ha? So, yan. Malamig yata ang tubig dito pag gabi. Nasaan ang ilaw? Ay, nasa labas yata yung ilaw, guys. Nasaan yung ilaw niya? Ito. Yun. So, yan, guys. Alam niyo lagi ang hinahanap ng Kuya Rad pagka dating sa CR is itong sabitan. Importante ito. Ang hirap maligo pagka walang ganito. Hindi mo alam kung sa may sisiksik yung mga damit mo. So, yan, guys. Magdidikit tayo ng sticker. Dikit tayo dito, guys. Yan. Yan. Yan, guys. Kapag lagay na tayo ng sticker, medyo tabingi nga lang, ano. So, nandiyan na yan. Bye. What's up mga Rads? Time check natin ay 7:35. Nagluluto si Elisa. Tayo na may maliligo na dun, ano? So yan, guys, ligo muna tayo, no? Guys, luto na ang pritong tilapia. Dipete iba. Tapos ito, yung sabaw na lumamig na agad. Malamig ka. Sobrang lamig dito. Lumamig na yung may sabaw. Ating iinitin mamaya yan. Time check natin ay 8:34 ng gabi. With sinigang na gulay at tilapyang prito. Sarap po. Quality. Kala ko ba tapos na? Nabati. Nabati kasi. Bullfrog sa pag Sinigang na gulay. Asim. So yan, what's up guys? So time check natin ay 10:50 na ng gabi, no? So tapos na tayo kumain. Nangain tayo ng pakwan. Tapos tumambay din sa bonfire. So tapos lang din natin mag-toothbrush, no? So yung patulog na rin tayo. Medyo sobrang lamig dito guys. Tapos nasasamahan pa ng hangin. So lalo lumalamig, ano? So what's up guys, 5:29. So, hindi tayo masyado nakatulog. Sobrang lakas ng hangin. Hindi ko naman alam na gantong sobrang lakas ng hangin dito. Hindi ko na pinagtatalian yung joints ng ating tent. Akala ko naman di lalakas na sobra. Pero malakas siya, para siyang katulad sa ano, parang katulad sa kaliraya. Pabugso-bugso siya na malalakas. Gumagaling yung tent natin yun. Either malakas bakal mo. Baka mamaya may kamag-anak sa Japan Tea. Pwede kasi yun eh. Bawa sabihin visit, gano'n.
Kahit first country tapos meron pang endorsement letter from, from mula sa Japan. Mas mabilis yun pag ganun. Gusto mo, pipa, so na tayo kay Vince. So what's up guys, good morning. So time check natin is exactly 7 AM na ng umaga, no? Ngayon ay March 29. So kagabi niragasa tayo ng malakas na hangin, ano? So ang gagawin naman natin ngayon, i-revise natin ng konti yung ating tent. So yung hangin kasi magsisimula dito papadito. So yung tent natin medyo tabingi siya, medyo nakatuon siya dito. So pag ng hangin, hindi tayo napoprotektahan ng canopy. So ang gagawin natin, iipod natin siya dito banda para medyo maprotektahan tayo itong canopy. Yumuyo ko kasi yung tent natin, ano. So yan guys, tanggalin muna natin ulit yung mga pegs. So yan guys, okay na. Lagyan natin ang support dito. Saka doon sa kabila kasi papaganto yung hangin. So pag hangapasin siya, hindi siya bibigay kasi lugulog dito kagabi. Hindi tayo makatulog na. Tapos, lagyan natin ito yung katulad ng ginawa natin sa Kaliraya. So yan, isa sa mga magandang technique guys to. Gagawin para makapagtali kayo dito. Para madali kayo makapagtali, hindi kumalas. Nilalagyan ko siya ng bato dito. Tapos doon ko siya tinatalian para ito yung magsisilbi niyang lock at hindi siya matanggal. Oh, ayan, ganyan siya. Tapos na yung akin, nagugutom na kasi. Tapos na si Topo. Dami tingin ka lang muna. Gusto niya sa'yo din eh. So yan guys, may nakisabit sa ating hindi pala sa atin, sa kila Byron parang upuan. Stick insect. Mukha siya nakakatakot. Pero nakakatakot. What's up? And so what's up mga rads, time check natin is 8:09. So nandito tayo ngayon sa labas ng campsite. Tayo maglalakad pa akyat doon sa pinuntahanan. Ito yung nakita ko sa vlog ni Rid, no, na chapel. So ginagawa pa lang siya noon. Ngayon okay na siya, tapos na. Ang ganda, oh. Ang dami niyang may mga view deck siya dito. So yan, so okay tayo ngayon, magsusunog tayo ng calories saka fats. So yan. Buwasan naman ang tiyan natin. So yan, umakit na tayo dito kahapon pero nakamotor tayo. So hindi ko naman naipakita sa inyo kung ano yung meron sa taas. Ang dulo nga pala nitong taas guys ay yung pinaka-tower. So, doon yung katapusan ng kalsada. Tapos may mga campsite pa rin dito sa taas. Nandito rin yung parang habit house. Tapos meron diyang yung Mount Banoy view deck, parang campsite din. Tapos may magandang spot doon na parang halos 360 view siya. So makikita natin kung hanggang saan tayo aabot. So yun guys, nakarating na kami. Time check natin ay 8:20. Ito yung pinuntahan natin kahapon guys, no, na nakamotor. So yan, may mga campsite dito. Campsite doon, campsite. Labs, pwede mo nang buhatin si Topo. Medyo pantay na Labs. Mas maganda dito. Oo, pwede, no. Medyo open siya, tas
Ayos. Isa nga yun. Ayun pa rin yung kahagapon na buta ko nagkakamp dyan. So ayan guys, nandito na tayo sa taas. Oh, ito yung view dyan. Halos 360 view. Worth it ang paglalakad. And so what's up guys, time check natin ay 8:52. So pababa na ulit tayo, no. So galing tayo dun sa taas. So matatagpuan nyo lang naman dun sa taas ay meron dun para mga bilihan ng souvenir. May kainan din dun, mga short order low, may chami, ganyan. Pansit, tapos meron din dun para mga, nandun din yung The Habit House kung tawagin. Tapos meron dun isang pwesto yung nakita nyo sa video, yung parang isang halos 360 view. Tapos nandun din yung Mount Banoy viewpoint. So ayun na naman makikita nyo sa taas. So maganda siya, kung halimbawa pupunta kayo dito sa Vista Manuel or sa campsite dito, yan, masarap mag-walking pag umaga. Kasi yung init na niya naman ay hindi masakit sa balat pa. So what's up guys, time check natin ay 9:59. So alas 10 na ng hapon, umaga, no. So bababa lang tayo saglit at tayo ay maghahanap ng mabibilan ng kamatis. Hanap din tayo ng mabibilan ng yelo. So what's up guys, nakabili na nga pala tayo ng yelo saka kamatis. 4 na yelo, sakto lang doon sa lalagyan. Tapos kamatis dadalwa. So try natin maghanap pa kahit isang tindahan na, isang tindahan palas na. So yan guys, packet na ulit tayo, no. Wala na, sinubukan natin bumaba at baka may mahanap tayo na bilihan pa o tindahan. At ayun, wala talaga. So what's up mga Rod? So kain na tayo, no. So for today's lunch, ito ang ating ulam. Pritong talong, meron tayong itlog na maalat at may kamatis, saka okrang nilabon. Saka syempre malamig na Coca-Cola zero sugar, no calories. Nice. Yan. At ito po syempre hindi mapapaiwan dito siya sa upuan. At ako'y maghuhugas lang ng kamay, tayo ay magkakamay na muna. So yan. Peace out. A few moments later. So what's up mga Rads? Nandito na tayo sa taas. Akit tayo doon sa parang cave nila. 4:52 na ang time check natin. Kasama natin si Topodog. So konting trail lang naman to, no? Saka maganda naman umakit dito. Kasi merong hagdanan. Ito yung parang kuweba na style. Hindi naman siya actually kuweba, parang uka lang siya. Pwede dito magpahinga kapag yung safe. Apo tayo din ng konti. Ito. Let's go. Pasukin na natin sila. Sigurin. So yan, mag-a-attempt si Byron. Dahan-dahan ka pre. Umakit dyan si Red nung isa eh. Nakakita ka. Tibay. Tibay. Yeah. Yun. Tapos magkaalis, diyan ka lang. Yes, yan, meron. Kung wala tong harang, maganda rin. Oo, kitang-kita. Tapos pwede pa nila gawing attraction. Lalagyan lang nila ng parang kahoy na hagdan dyan, tapos kapitan. Maging parang attraction. Makit lang kami dito habang naliligo si Elisa. At ako naman ang susunod na maliligo. Hihihihi. So ito, mas mahirap sa totoo lang, mas mahirap yung pagbaba eh. Minsan. Para mas madali pa yung pag-akyat. Okay. Yung. Masama niya, dito ko napatapak ko. Pak! Sakit. And so, what's up mga Rads? Ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Kalapili Vlogger. So ito na naman. So nandito na naman tayo, no, sa ating hapon na. So ang time natin ay 5:10 ng hapon. At ang ating date ngayon ay March 29, ano? So ito yung huling araw natin dito sa Vista Manuel campsite at tayo maliligo na. So yun guys, ligo muna ako and dyan muna kayo. Peace out. Guys, time check natin 5:28 na, tapos na tayo maligo. Presko na ulit tayo. Sarap maligo, ang lamig ng tubig. So yan, imis muna tayo ng gamit. Yung mga labahin natin, lalagyan na natin sa lalagyan. And peace out. And so what's up guys? So hapon na naman at 5:47 na ng hapon ng sunset, oh. So yung katulad nung pinakita ko sa inyo kahapon. Oh yeah. The best yung sunset dito. Ang ganda ng kulay, oh. Orange na orange, medyo red siya. Tapos ito nga pala guys,
yung kahapon na pusa na nakita natin. So mahilig siya magpahimas. Ayun o. Ayan, pag napunta kayo dito at nakita niyo si Muning, Himasin yun. himasin nyo na. Ayan o, bait niya no. Bike yan, nagsakali ko, kahit inarin mo siya, gusto niya himas. Mukhang ano siya, parang wala masyadong kasama, saka wala masyadong ano sa kanya, nagpepet. This is the best way to pet. Kaya pagka may humima sa kanya talaga namang tuwan-tuwa siya. Ayun o. Yeah. Oo, lari ka pa. Mahila tayo guys. What's up guys? Time check natin ay. What's the time? 17. So yan, katapos na natin pag-Milo kasi sobrang lamig. Pumasok tayo dito sa tent at higa-higa muna no. At yun, baka mamaya kumain pa kami ng hapunan. So medyo late na yung hapunan natin kasi medyo mabigat yung naging merienda natin kanina no. So yan, higa muna tayo guys and see you mamaya. So what's up mga Rods, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na Feeling Vlogger. So nandito pa rin tayo sa Vista Manuel Campsite ano? So time check natin 6:52. Ngayon ay March 30, kagigising lang din natin. At ngayon ay tayo ay magpapack up na. Imisin na natin yung mga gamit natin doon na tayo ay pauwi na ulit ng bahay. So what an awesome experience dito sa Vista Manuel Campsite ano? So ayos naman, maganda yung naging natin, maganda ang tulog natin ngayon kasi na nga natin na experience natin noong unang gabi na medyo malakas yung hangin dito. Noong unang gabi halos hindi tayo masyado nakatulog kasi medyo malakas nga yung hangin. So hindi natin masyadong pinagandaan yung unang gabi natin. Kaya medyo naging tayo, sobrang vigilant or aware tayo masyado. Yung cautious yun. Sobrang cautious natin noong unang gabi na baka may makalas doon sa ating tent. Pero nung kahapon naman, since alam na natin yung gagawin natin at alam na natin kung gaano kalakas yung hangin, so in-reinforce nga natin yung ating mga tent at nilagyan natin ng mga suporta. So mas matibay na siya, kaya kagabi masarap na yung tulog natin. Ano? So yan guys, at tayo mag-iimis lang muna ng gamit at yan, see you later. So yan guys, change of plan pala. So yan, laman na sabi ko kay Eloisa, sa Sabado pa pala ulit ang aking pasok. So ito naman na pagdesisyonan nila na kami mag-extend pa. So for another day. So yan, mukhang hahaba pa yung video natin na to, no? So it's a prank pala yung video ko kanina. So yan, tayo magre-ready naman ng almusal at yan, let's go. Samahan niyo ulit ako for another day dito sa Vista Manuel Campsite. Kapit tayo guys, pansit canton at jetlog tayo for breakfast. Kain ka? Buka? Subukan? Buka? Yan guys, may bagong kalaro si Topo. Yan, para mapagod, malobat. Yan, so what's up guys, tayo naman ay magtutubas pala. Tutubas muna tayo, no? So nakakatuwa kasi nagkaroon ng tropa si Topo dito, yung aso nila ma'am, si Pancho. Yan. So yan, tayo muna ay magtutubas, tapos may tuturo pala ako sa inyo guys, ano? Pag halimbawa na makapunta kayo dito. So kung halimbawa na pupunta kayo dito, syempre ayun yung kanilang honesty store. Tapos syempre punta kayo dito, ito yung makikita nyo yung lababo. Actually doon sa napanood kong vlog, ito rin yung lababo na nakita ko. Ito. So ito yung lababo nakita ko. So dito kami naghuhugas. So okay lang naman.
maganda naman yung tubig pero may much better option tayo. So pwede dito, pwede kayo pumunta dito. Meron silang isang lababo pa na pwede rin naman daw gamitin to. So mas maganda dito, mas malaki yung kanilang ang tawag dito. Nakalimutan ko, basta comment ng below kung alam niyo yung tawag dito, nakalimutan ko din. So mas malaki ang ganto na. Saka siyempre mas malawak yung patungan niyo ng mga dishes niyo kung halimbawa maghuhugas kayo. So yun lang naman. So yun guys, tinalagyan natin ng mga pang-hygiene natin. So alcohol, wipes, toothbrush, and toothpaste. Hindi pwede mawala ang mga personal hygiene no? Pagdating sa mga campsite, lalo na kung tumatagal tayo ng mga 3 days, 4 days, ganyan. Pinaka-importante, tubig at comfort room. So yan guys nga pala, since ang ating original plan is 3 days, 2 nights lang tayo dito, siyempre yung mga pagkain natin is naka-set as pang 3 days and 2 nights. Pero yan, nagsabi naman tayo kay ma'am kung pwede bang makisabay, kung halimbawa baka bababa siya ng sanayon, ano ba tawag sa ano, sa bababa siya ng sanayon dyan. So baka makakahanap siya ng, or makakadaan sila ng mga market. Yan, kung may makikita sana na may sinabi lang na kami ng mga ano, konting pwedeng makisabay, ganyan, kung sakali, para meron sa pang-ulam natin mamayang gabi. So what's up guys, bili muna tayo ng yelo sa baba no. So yan guys, pag nandito kayo at bibili kayo ng yelo, bababa lang kayo ng almost 500 meters, makikita nyo na itong parang tindahan na sa tabi ng kalsada. Tapos akit kayo doon sa bahay na blue, doon yung pinakatindahan. So yan, bili muna tayo ng yelo. So yan guys, nakabili na tayo ng yelo. Mamaya mainit na. Ito yung pinakamaganda-gandang spot. Parang di na masunog si Atlas. So yan guys, dito muna tayo tatambay sa ilalim ng puno habang di pa mainit. So yan guys, ganito lang tayo dito, pa-chill-chill lang. May tao dyan sa bahay, wala lang ako. What's up guys? Luto time. Hi! Yun! Sama JJ ulit. Taytay, falls. Kilangin falls. Liliw, mahay-hay. Saan kain tayo guys? Time check natin ay 12:53. Yan. Kepsal ko Saan guys, kain. Tapos may malamig na soft drinks with yellow. Maganda tong isang ano guys, itong isang kubo na to. Unlike dun sa isa, hindi ko alam parang kung meron yung isa. Ito meron siyang ano, wooden table and chair. So yan, ganda ng tambay dito. Saka magandang pesto dito kasi pagka dating ng alauna, medyo may cover ka na, kaya hindi na mainit ayos. Meron pang ano dun, may lababo din sila. Saka doon sa kabila may lababo din. Nakuha pala kung may tubig to. Ang lababo nila dito. Oh, may tubig din kahit medyo malayo na siya dun sa water source nila dun. May tubig din pala siya. So yun nga pala guys, wala tayong uling. So dito tayo bibili kila ate. So may price naman siya dito, 25 pesos. Pero sasabihin pa rin natin mamaya at tatandaan natin syempre. So yung what's up guys, let's ihaw our mais.
Isa. So yan guys, medyo nagkukulay, inihaw na mais na siya. Medyo may sunog-sunog na ng konti. A few moments later. And guys, ito na. Sinalang ko ulit siya para surbol. Mainit-init pa. So what's up guys? Time check natin 8:06 na lang gabi, no? So yan, at dito ko na lang natapusin tong video na to para ngayong gabi. So kahit tayo naman maghahapon na lang maya, nagluluto na si Elisa na ang ating ulam, corned beef na may patatas. So yung kaninang patatas na pinabili natin kila ate, kila kuya, ayun yung ating uulaman for tonight. Ating last night dito sa Vista Manuel campsite, no? Ayan. So hopefully sana hindi naman masyadong lumakas ang hangin at pero mahimbing naman ang tulog natin kagabi kasi nga secured na yung ating tent. So nagawa na natin ng maagandang paraan para patibay natin siya. So yan guys, see you tomorrow na lang. So what's up guys, time check natin ay 6:25 na ng umaga. It's uwian day here at Vista Manuel campsite. So hilamos muna tayo at pagbalik natin mag-unti-unti na tayo ng pag-iimis, ano? Tenten. So yan guys, coffee break muna. Tapos cup noodles naman ng konti para may laman ng tiyan. So yun guys, tikman natin tong bigay ni ma'am na kapeng barako, no? Dapat na siguro ini-spray. Tenten, bye-bye. Doon ako pupunta? Sige. Sige po. Ay. Thank you po. Diyan na po kayo. So, what's up mga Rads, no? Pababa na tayo. Babay na sa Vista Manuel campsite.
At tayo magdadahan-dahan lang dito at medyo matarik ang pababa guys. Kaya sa mga pupunta, surebulin nyo ang inyong preno at magbao ng maraming skills sa pagpreno. So hindi nyo dapat pagsabayin yung preno, dapat halinhinan para hindi mag-init ang inyong disc brake. Kasi delikado pagka nag-init ang disc brake, nag-overheat, it's either maglalakyan or it's either na maglo-loose brake kayo. As in, mawawalan kayo ng preno. Tapos ano lang din, be mindful sa mga buhangin sa kalsada kasi baka pag preno mag-slide kayo, no? Yun. So ayan guys, bibigyan ko kayo ng idea naman dito para sa ating pagka-camping. So yung mga experiences natin, kung ano ba yung sa tingin natin na magkagandahan dito sa campsite na to. So maganda dito guys, is tahimik. Strict sila pagdating sa 10 PM quiet time. So yan ang kagandahan dyan. Isa sa mga hinahanap ng mga tunay paano ba yan? Tunay na campers, yung tahimik na at peaceful na lugar. So yun, ang maganda sa kanya. So okay no. Unang araw namin hindi kami masyadong nakatulog kasi hindi namin expect na medyo bumubugso-bugso ang hangin na medyo malakas, kaya hindi ko masyadong nilagyan ng pegs o ni-reinforce ang ating tent. So yung basta na makatayo lang tayo ng tent, ganyan lang. Tas nung unang araw, yun nga, pabugso-bugso, pagising-gising tayo kasi lumalakas talaga yung hangin. So although kinaya naman, pero syempre baka naisip ko kasi baka mamaya madala malipad Kaya nung pangalawang araw, yun, ni-reinforce natin siya. At yun, pangalawang araw natin, napakahimbing na ng tulog natin kasi tahimik, malamig, mahangin, at maaliwalas doon sa campsite. Hindi na namin kailangan mag-electric fan. Siyempre sa umaga lang medyo mainit yun. So yun. Tapos pagdating naman sa accommodation, ang bait ni Ma'am Rose, saka si Sir, yung asawa ni Ma'am, saka yung anak ni Ma'am, saka si Tenten, kalaro nito po. Ang babait nila, sobrang accommodating. Sa chat pa lang malalaman mo na nagre-reply talaga sila, mabilis mag-reply as long as hindi naman busy. Siyempre mag-aasikaso pa rin sila ng maraming campers dito, Tapos yan, napaka-accommodating, customer service, mabait sila. So talagang maayos sa kausap, ganyan. Tapos pagdating sa lugar, siyempre ang ganda ng lugar, sobrang taas. Ang taas ng lugar na napuntahan natin. Tapos ang ganda ng place, ang ganda nung nung pinakalupa, yung sa pinag-aanuhan natin. Maganda siya kasi matigas siya, madaling magtayo ng pegs. Sas natempohan natin na hindi umuulan, kaya hindi maputik. Tapos okay ang CR, maganda ang CR nila. So merong hiwalay, pang babae, pang lalaki. Malinis, napansin ko kay Ma'am, malinis talaga sila kasi saka meron silang provided na sabon sa CR na pang hygiene, parang para sa safeguard, antibacterial, so ganyan. Sa lababo, dalawang lababo, maayos naman ng tubig. Although walang kuryente guys, magdadala na lang kayo ng power bank or power station. Yung kuryente nila is parang pang solar lang, Kaya magdala na lang kayo ng kanya-kanya kung halimbawa meron kayong matinding pangangailangan pagdating sa kuryente. Yung papunta naman dito guys, yun, sabi ko nga maghanda kayo ng magandang preno. Paahon, dapat kondisyon ng motor nyo kasi medyo matarik talaga, tapos medyo mahaba kasi bundok nga aakitin nyo, pababa naman is, katulad ko, tumigil ako ngayon. So diskarte nyo na lang din, palamigin nyo lang din ang inyong preno para hindi kayo mag lock brake, ganyan, o mag overheat ang inyong disc brake, So napaka-recommendable ng campsite na to, Ang ganda ng lugar, ang babait ng tao. Actually dalawa yun, may campsite 1, campsite 2. Hindi pa natin natusubukan yung campsite 2. Siguro next time, malay mo naman, one of these days masubukan natin yung campsite 2 nila, Tapos yun, city lights. Ang lawak ng mo dito, siguro almost 280, 250 degrees. Hindi ko naman mako-compute yan na eksakto, pero mga ganun, malawak yung view mo, marami kang makikita. Tapos yung relaxing yung lugar, may katabing chapel siya. Tapos ganda, para kang naka-drone shot doon sa pinakalugar na yun, Isa pa rin yun, mga kasama nating natimpuhan nating mga campers is maayos, mababait. So wala naman nag-ingay. Expected namin kasi may dumating na mga talubata, kasi pag mga talubata minsan gusto nila party ganyan, maiingay, o gusto nila mahilig mag-sounds, mag-music. Pero yun, nung dumating naman, siguro napagsabihan din nila Ma'am yun, kaya hindi sila masyadong nag-music, Ayun ang maganda sa kanya, So strict sila pagdating sa quiet time. So yan guys. Tapos dito uti-uti lang tayo kasi medyo matarik talaga guys. Tigil muna tayo ulit dito.
Ya, 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 ya. Yan, dito muna tayo. Oh shit. Ba't dumilatyo ako dito? Yan. Yan. Yan guys, palamig lang muna ulit tayo ng preno, no, para medyo okay na okay. Pahinga muna tayo dito. Tapos yun nga pala guys, may tindahan din pala doon, no. So pagka may mga kulang kayo na ingredients o kaya ano ganyan, pwede kayong bumili. Tapos nakita nyo naman siguro sa video yung pinagbilang ko ng yelo. Yun, so mayroon pa din, mayroon din nagtitinda ng merienda doon. So kung halimbawa na gusto niya mag street food, meron din mga fishbowl quick ganyan. Tapos yan lang guys, ano. At ay wala naman akong masabi ng iba din. Sobrang recommendable ng campsite na napuntahan natin na ito, Vista Manuel Campsite. So ayan, kung nandito ko pa rin sa part ng video na to, is dito ko na rin tatapusin tong ating Vista Manuel Campsite Adventure, ano. So kung halimbawa na nag-enjoy ka at may mga natutunan ka sa panonood sa video ko, is huwag ka na mahiyang mag-subscribe, mag-follow sa ating Facebook page, ano. So syempre sa YouTube natin, sa YouTube channel ko natin ilalagay lagi yung full video. So sa Facebook naman, para laging ka updated. Tapos click mo na rin yung notification bell sa YouTube natin, so para updated ka pa rin kada tayo ay mayroong bagong upload, ano. Tapos yan, huwag ka na rin mahiyang i-like, mag-comment, saka mag-share ng video natin, so para mas mapanood na maraming tao at na mga tropa mo yung ating mga gala. Tapos yan, ito ang inyong Kuya Rad TV, at see you sa next video. Peace out.